Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa ating bagong channel. Simulan na natin ang kwento. Ako po si Benny, isang tambay. Salamat po at napili niyo ang aking kwento. Sisimulan ko ang aking istorya taong 2015. Bakasyon noon at maraming dayo sa lugar namin. Taga-isla po kami at pag summer, maraming dayo sa aming lugar. Dahil sa dinadayo nila ang aming sinaunang parula at ang buhay na bato na lumalaki sa taas ng burol. Ang mga burol po namin ay may magagandang tanawin at napakalinaw na dagat namin dito. Halos kitang-kita ang ilalim ng karagatan kahit malalim na ito. Mga iba't ibang lugar ang malimit bumibisita sa aming isla at marami ding foreigner at may mga kasama pang tourist guide na galing Maynila. Lahat yan dumadayo sa isla namin. Kaya naman tuwang-tuwa kami ng mga barkada ko at may bago na naman kaming pagtitripan. Wala kaming sinasanto, mapabata man o matanda man. Basta trip namin, walang makakapigil sa amin. Noon yon. Pero ngayon, mababait na kami. At kapag naalala namin ang aming karanasan, bumabaliktad talaga ang sikmura ko at nagsisimula na akong manginig sa nerbiyos. Ang masakla pa, ang aking matalik na kaibigan na si Troy. Nagbuwis ng buhay dahil sa gusto lang naman niyang tumulong. At hanggang ngayon pinipilit pa rin naming kalimutan ang lahat. Noon kasi, oras na may dumaong na bangkang dimotor, takbuhan na kami at agawan sa kanilang bagahe. Kargador at tourist guide na rin kasi kami sa bungad ng baryong iyon. Hindi na kami nag-aaral nito dahil walang eskwelahan sa sekundarya sa isla namin. Hanggang elementaryo lamang ang paaralan namin dito at kailangan naming tumawid ng dagat para lang makapag-aral ng sekundarya at kolehiyo doon sa bayan. Masasabi kong masaya naman ang aming pamumuhay dito at hindi kami nagugutom. Mayaman ang aming karagatan sa pusit at mga sariwang isda. Kaya kung masipag ka, sigurado na may pang-ulam ka na at hindi na magugutom ang pamilya mo. Dahil nga kabataan pa kami noon, walang ginagawa kundi ang tumambay lang ng maghapon. Natutunan nga namin ang maging kargador. Tagabitbit na mga gamit ng mga turista na dumadayo sa isla namin. Hanggang sa isang pagkakataon noon, summer noon, at nagkaroon kami ng guest na isang Italianong matanda na at may sarili itong yate. Ang sabi-sabi noon ay meron din daw itong bahay sa Maynila. May mga alaga itong mga imported na aso na malalaki na. Hindi ito basta aso, dahil alam naming iba ang lahi ng mga ito. Malalaki at halos kalahati ng bewang ng isang tao ang taas nito. Lahat ng kasama nitong babae magaling daw magtagalog. Pero ang matanda, English pa rin daw ang ginagamit nitong salita. Kinakausap kami ng Italianong matanda sa tulong ng kanyang mga kasamang babae. Halata namin na nakuha lang ang mga ito ng matanda sa isang club sa Kamaynilaan. Sabi nito na 3 araw hanggang 5 araw ang itatagal nila sa isla namin. At nagpaalam na daw sila sa mayor ng bayan namin. Wala daw kaming gagawin kundi ipagbuhat siya ng gamit at uutusan daw kami ng matanda. Lalo na daw kapag may ipakuha sa yate niya. At babayaran daw kami ng dolyar, kaya naman masayang-masaya kami noon. Pero dahil nga kabataan kami, malilikot ang aming mga isipan
at hilig naming makialam ng mga gamit na hindi sa amin. Alam kong ito'y mali, pero wala kaming magagawa. Nakakaakit kasi ang mga kagamitan ng matanda dahil mamahalin at mga imported ito. At alam namin na hindi ito mabibili sa Pilipinas ang iba. Nainis lang kami sa kanyang mga aso. Kailangan kasi namin itong laging bantayan dahil hindi pwedeng lumayo ito sa mata ng matandang Italyano. Ang babae naman, wala itong kagawa-gawa. Nakaupo lamang at pinapaligaya ang matandang Italyano. Tuwang-tuwa kami noon at pinagtitripan pa namin ang babae at nakikiride on naman ito sa trip namin. Sa unang araw ay wala naman kaming napapansing kakaiba sa nasabing matanda. Bastang napupuna namin ang kinakain ng mga aso nito ay hindi dog food, kundi mga hilaw na karne at mga lamang loob ng baboy o manok. Sabi ng babae, yun daw talaga ang tunay na pagkain ng mga alagang hayop, lalo na pagdating sa pusa at aso. Para daw hindi mabaho ang dumi nito. Hangang-hanga kami dahil mamahalin ang mga dalang pagkain ng Italyano. Tagahakot kami mula sa kanyang yate. Nakitang-kita namin sa loob nito ang mga mamahaling kagamitan nito. Anak ng titing tol, ang mga laptop nagkalat lang. Parang laruan lang ng matanda. Kunin natin pag malapit nang umalis ang matanda. Wika ni Troy, ang pinsan ko. At kahit naman ako na pamulagat sa mga mamahaling gadgets na nagkalat sa yate. Loko kayo, huwag mo na ngayon at tsak tayo ang pagbibintangan. Saad ko naman habang nakuha ako ng mga hilaw na karne sa loob ng ref at inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng yate. Nagtaka ako sa isang larawan. May kasamang matanda sa larawan na halos kaedad ko lamang na dalawang lalaki. Pero balbon ito at ang haba ng balbas nila at mahaba rin ang buhok. Halata namang lahing Pinoy ang dalawang lalaki at kamukha ito ng matanda. Nagtataka man ako sa anyo nila, pero agad din kaming lumabas ng yate. Mahirap na baka mamaya ay may mawala. Hindi pa oras para makialam kami. Sa loob ng 2 araw, napuna namin na nakatutok lang ang matanda sa mga aso niya. At para bang ang mga aso ng matanda ay nalilibang sa mga magagandang tanawin sa isla namin. Hindi niya ito pinapakawalan. Lagi itong may tali. Sa laki nito, halos mabatak na ang katawan ng matanda. Pero malakas pa rin ito kung titignan. Minsan, kakaibang lakas ng matanda. Kahit payat ito at halatang senyor na. Ang kanyang mga aso ang lalaki ng katawan pero kaya niyang humatak. Nakakapagtaka naman yata. Bulong ni Troy sa akin at nagtataka kami. Kahit malayo kami sa tent. Para bang rinig niya ang pinag-uusapan namin. Hindi rin namin naririnig na tumatahol ang mga aso. Basta ito ay tutulog at pagkagising, kakain lamang. Masama ring makatingin ang kanyang mga aso. Malikot ang mga mata nito at halatang turuan. Alam namin na mga imported na aso ay ganoon talaga ang mga pag-uugali. At halatang tinuturuan ito ng matanda. Sumusunod naman ang mga ito sa bawat iutos ng matanda. Sa 3 araw na pagbalik namin sa kanyang tent, naabutan namin ng matanda na nagluluto ng kanyang makakain. At inutusan ulit kami na kumuha ng pagkain ng mga aso sa yate. Iniabot nito ang susi sa amin. Kaya lang nagtataka na ako. Hindi ko na kasi makita ang mga babaeng nakasama niya. Nahihiya naman kami magtanong kahit hirapan itong magtagalog. Kasi aaminan namin na
Hindi kami marunong mag-Ingles. Madali naman naming maunawaan ang pananalita niya. Subalit nahihirapan pa rin kami magsalita ng English. Kaya hindi kami nakapagtanong sa kanya kung nasaan na ang mga babae. Muli kaming kumuha ng pagkain ng mga aso sa loob ng yate. Pero nagtataka kami. Hindi naman pumupunta doon ang matanda at nananatili ito sa kanyang tent. Pero bakit ang loob ng yate ay nagbabago ang mga ayos? Halatang may gumagamit ng kanyang CR. Maging ang kama nito ay halatang may natutulog din. Natatakot tuloy kami baka kami ang mapagbentangan. Maging ang mga kasamahan ko ay nagdududa. At sinasabi nilang baka may nakakapasok sa yate. Kailangan naming sabihin ito sa matanda. Kahit hirap kaming mag-English, pinilit namin sabihin sa matanda na parang may nakakapasok na ibang tao sa kanyang yate. Subalit, humahalakhak lang ito ng tawa. Sa isip na lang namin, paraning yata ang matandang ito. Kaya hinayaan na lang namin. Minsan, may tama yata sa utak ang matandang yan. Anong nakakatawa? Tama naman ang ating nakita. Hindi na ako sumagot sa pinsan ko at maging ako ay nagtataka kung bakit ito tumawa. Kami na nga ang nagmamalasakit sa kanya para tuloy nakakaloko sa isip ko. Ang isa pa namin napupuna sa matandang Italiano. Malimit itong magsalitang mag-isa. Nadadatnan na lang namin na parang may kausap ito sa loob ng tent. Pero ang kasama lang naman niya ay ang kanyang mga aso. Hindi namin siya pinagdududahan dahil magaling naman itong magbayad. Marami din itong pera. Nakita rin namin na meron siyang mahabang espada sa loob ng yate. At panigurado kami na meron din itong dalang baril. Kaya naman wala kaming lakas ng loob na nakawan ang matanda. Dahil trip-trip lang naman ang gusto namin noon. Subalit ang mga kasamahan ko ay matitigas ang mga ulo. Hinahanap nila ang babaeng kasama nito. Nag-iisip kasi kami na baka kung anong ginawa ng matanda dito. Kapwa naming Pilipino iyon, kaya sabi ng pinsan ko, hahanapin daw nila. Baka daw nawawala sa gubat at pag hindi talaga nila makita kahit sa burol, ay itatanong na namin sa matanda kung nasaan na talaga ang mga babae. Pero wala kaming makita, kaya naman ng bandang hapon na, habang nagpapakain ito ng aso niya, kinausap ni Troy ang matanda. At kahit hirapan at mali-mali ang English nito, pinilit nitong itanong kung nasaan ang babaeng kasama niya. Biglang sumama ang mukha ng matandang foreigner at halatang nagalit ito sa tanong ni Troy. Agad ko naman itong hinila papalayo dahil ang mata ng matanda halatang galit. Huwag na magtanong-tanong ng kung ano-ano. Hayaan na lang natin. Wala na tayong pakialam doon. Nagsalita na nga ang matanda at sinabing wala daw tayong pakialam. Umalis na daw ang babae at sinundo ng bangka. Kaya tama na. Nagagalit na. Baling ko kay Troy. Pero napapaisip ako. Alam na alam namin ang pasikot-sikot sa isla. Pati ang kalakaran sa mga nirerentang bangka. At wala kaming napapabalita na may sumakay na babae at umalis ng isla. Sinasamaan ako ng gotot at nagtitinginan na kaming 5. Pero si Troy, matigas ang ulo nito. Kinukulit nito ang matanda at halatang inis na ito sa kanya. Troy, tama na kasi. Galit na ang matanda. Baka nga umalis na ang mga babae. Hayaan na natin. Pero Bene, kawawa naman ang mga babae.
Pinay yun, kalahi natin. Nawawala mga kasama niya at 2 araw na. Hindi ka naman siguro bulag. Malay natin baka umalis na at pinaiparahan lang ang matandang yan. Nagulat kami sa matanda habang nagbubulungan kami. Nagtabog ito at nagmura. At pinaalis kami at ang kanyang 3 aso, lisik na lisik ang mga mata na nakatingin sa amin. Inaya ko na ang aking mga kasama na umalis dahil ramdam kong may kakaiba na sa matanda. Habang kami ay papalayo, lalong lumalakas ang pagmumura nito. English at ibang dialect. Pero alam naman namin ang kahulugan ng mga sinasabi nito. Umalis kaming palaisipan kung nasaan ang mga kasama niya. At pinipilit ko ang aking mga kasamahan na wag na sanang makialam. Alam kong masamang magalit ang matanda. Sinabi ko sa kanila na mag-ingat sa kanilang pananalita. Dahil nakita ko ang espada ng matanda. At baka may baril pa nga ito sa loob ng tent. Sinabi ko rin na mag-ingat dahil ang mga aso nito ay talagang lalapan ng tao. At pwedeng pumatay ang mga ito. Pero si Troy, nagpupumilit at sinabing hahanapin niya ang babae at naaawa siya sa mga ito. Umuwi na kami ng mga oras na yon at buong akala ko'y nasa kanya-kanya na kaming mga tahanan. Pero nung gabing iyon ay alam kong bumalik si Troy sa tent ng matanda at nagmatsyag ito. Kinabukasan, mag-iisang linggo na ang matanda sa isla. Aapat na lang kaming bumalik sa tent ng matanda at si Troy ay nawawala na. Doon ako natakot. Nawawala na rin si Troy. At ang matanda, patay mali siya at patuloy itong nag-uutos sa amin ng kung ano-anong bagay. Hanggang sa magkagulo na sa isla dahil hinahanap ng mga magulang ni Troy ang anak nila. Maging kami tinatanong nila pero kaming apat ay hindi malaman kung ano ang isasagot. Dahil magkakasama naman kami lagi pero ngayon lang nawala si Troy. Natatakot na kami ng mga oras na yon. Ramdam kong may nangyari kay Troy. Kaya naman nagkakutob ako at hindi ako pwedeng magkamali. Siguradong bumalik si Troy sa tent ng matanda. At dahil nagkakagulo na nga sa isla, hindi na kami nakatutok pa sa matanda. Iniwan namin ito sa kanyang tent at tumulong kami sa paghahanap kay Troy. Inabot na kami ng gabi sa paghahanap sa kaibigan namin. Halos buong isla, maging ang maliliit na burol at kagubatan, napuntahan na namin. Pero laking gulat namin nang makakita kami ng damit ng babae sa taas ng puno. At hindi ako pwedeng magkamali. Damit iyon ng babaeng kasama ng matanda. Nagpanik na ang 3 kong kasama at sinabihang mamamatay tao daw ang matanda. At ang damit ng babae ay punong-puno ng dugo. Kaya nagduda kami na baka ipinakain ang babae sa aso ng matanda. Agad naming ibinigay kay kapitan ang damit at nagpanik na rin ang mga magulang ni Troy. Lalong-lalo na si Tia Miling dahil baka daw wala na rin ang anak nila. Napilitang tanungin ng mga tanod ang matanda at kinausap ito pero sinabi ng matanda na hindi niya alam ang sinasabi namin. Maging ang damit ay itinanggi nito at sinabi nitong ang babaeng kasama niya ay bumalik na sa Maynila at hindi niya alam kung saan nagpunta mga ito. Sa ikalawang araw pa lang daw ay nag-arkila na siya ng bangka para ihatid ang kanyang mga kasama sa pier at pinanindigan niya iyon sa mga tanod. At nang gabing ding iyon, nagpilit kaming apat na bumalik sa tent at nagmatsyag sa likurang bahagi. Ang tent kasi sa likurang bahagi ay may kaunting butas. Alam ko yan dahil ako ang nagtayo ng tent ng matanda. Kaya naman agad akong sumilip para tignan.
kung ano ang ginagawa ng matanda at ng 3 aso niyang alaga. At halos bumabaliktad ang aking sikmura sa aking nakita. May kinakain ng mga aso na sariwang laman. At hindi ko iyon mawari kung anong klaseng uri ng laman. Dahil malalaman naman kung baboy o manok ito. Kasi ganoon palagi ang pinapakain niya sa mga aso. Pero sa pagkakataong ito, ay ibang-iba ang pagiging pagkakarni nito. Nangingilabot ako habang sumisilip at nagpapalitan kaming 4 sa pagsilip upang tignan ang nasa loob ng tent at kung ano nga ba ang kinakain ng mga alagang aso ng matanda. Subalit sadyang matatalino ang mga asong ito. Tumingin ito sa kinatatayuan namin at parang alam nilang andon kami sa likuran ng tent. Maging ang mga mata ng matanda ay malikot at tumitingin din sa bahagi ng butas ng tent. Natakot na kami. Pero bago ko alisin ang mga mata ko sa butas, pinilit kong maghanap ng iba pang pwedeng makita sa kung ano man ang kinakain ng mga aso. At hindi ako pwedeng magkamali. May buhok ng tao akong nakita. Kaya naman halos nagsusuka na ako at nakagawa ako ng ingay. Ang 3 kong kasama ay tumakbo na at naiwan ako. Habang ako ay sumusuka sa tabi ng puno, paglingon ko, kitang-kita ng mga mata ko ang asong kasama ng matandang nag-aanyong tao din ito. At doon ko napagtanto na hindi sila ordinaryong aso lang. Maging ang matanda ay nag-iba na rin ang itsura ng mukha. Ang aura nito ay nakakatakot na. Pinilit kong tumakbo at hindi ako lumingon pa. Alam kong hindi sila tao o totoong tao. Naisip ko ang anyo ni Troy. Lumuluha akong tumatakbo sa hindi ko alam kung saan man ako makakarating. Sugatan ang mga paa ko at naiwan ko na ang tsinelas ko sa pagtakbo. Nagdadasal ako at tinatawag ko ang pangalan ni Troy. Nakarating naman ako sa bahay namin ng ligtas pero nilagnat ako magdamag. Tinatanong ako ng aking mga magulang kung napapaano ba ako. At hindi ko masabi sa kanila ang nakita ko. Maging ang 4 kong kasamahan ay nilagnat din daw at laging nagsusuka. Nagpapanik na rin ang kanilang mga magulang. Tinapat ko ang mga magulang ni Troy ng gabing iyon at sinabi kong wala na ito. Sinabi ko na rin na ang matanda si Ten na may-ari ng yate ay hindi tao. Sinabi ko rin sa kanila na ang mga aso ay nag-aanyong tao at kitang-kita ko iyon. Subalit ayaw nila akong paniwalaan. Kinabukasan, may mga pulis na sa isla at laking gulat ko nang balikan ko ang tent ng matanda. Sobrang linis na ito. At wala nang makikita pang kahit na anumang gamit ng matanda doon. Maging ang yate ay wala na rin. Kaya naman pala isipan sa amin kung paano nagawa ng matanda na ganoon kabilis siyang nakapagligpit ng kagamitan. Muli ko pa rin pinagpilitan sa aking mga magulang na hindi tao ang matanda. Maging ang mga pulis ay nahirapan sa pagkuha ng katarungan kay Troy. Tanging damit lang ng babae ang naiwan sa isla. Inireport ito ng mga pulis sa Kamaynilaan. At maging ang pagkatao ng matanda ay kanilang iniimbestigahan. Hindi ko malilimutan ang aking pinsan ni si Troy at tunay kong kaibigan na ibinuwis ang kanyang buhay para lang malaman kung nasaan ang babaeng kasama ng matanda. Blanco ang kapalisan sa pag-iimbestiga sa pagkawala ni Troy at ang matanda hindi na rin makita ang record. At maging ang yate nito ay walang makapagsabi kung nasaan na ba. Tanging ako lang at ang 4 kong kasama ang saksi at nakakita sa mga pangyayari. Subalit,
Ayaw naman nila kaming paniwalaan. Sino nga ba ang maniniwala sa aming apat na kabataan at tambay lamang? Pero ang nakita namin ay nakita na lang namin. At hanggang ngayon ay mga papa na kami at pamilyado na. Hindi namin malilimutan ang aming karanasan na iyon. Dumating din ang pangyayaring sa pag-iisip namin sa aming kaibigan. Nakikita namin ito sa burol na paulit-ulit lamang na lumuluha. Pero alam naming pangitain lamang namin iyon dahil ang aming kaibigan ay aming hinahanap pa rin magpasa hanggang ngayon. At umaasa kami sa himala at baka sakaling magpakita siya sa amin. Kaya mula noon napakahirap ng magtiwala sa mga dayo. Mula nang mangyari yon, nawala na kami ng tiwala sa mga turistang dumadayo sa aming isla. Lagi na kaming alisto at hindi kaagad nagtitiwala. At namananatili kaming piping saksi dahil ayaw naman nila kaming paniwalaan. At hanggang ngayon, nakatatak iyon sa aming mga isipan. Kaya kayo, huwag basta magtiwala sa mga dayo. Oh. Bawat tao sa mundong ito ay may natatanging talento. Ang bawat individual ay may kakayahang natatangi. Ikaw, ano ang kaya mo na hindi kaya ng iba? Naniniwala ba kayo mga kaibigan na noong unang panahon ay kusang nagpapakita ang sinasabi nilang agimat? Sa mga sinaunang taong mayroon ito, ay naging kaagapay nila ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ito ay may ibang naidudulot. Nakadepende na rin lang sa tao kung saan niya ito gagamitin, sa masama ba o sa kabutihan. Kung kayo ang tatanungin, kapag bibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang agimat, ang tanong, saan mo ito gagamitin? Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ako po si Sebastian. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan noong taong 1990 sa probinsya na matatagpuan sa Visayas. Nang mga panahong ito ay isa pa akong estudyante ng high school. Kaya naman puro pag-aaral lang ang aking inaatupag. Hindi ko naman inaasahan na sasalutin kami ng aking pamilya ng ganitong nilalang. Dahil merong bumibisita sa amin tuwing gabi na isang tiktik. Kaya naman, gabi-gabi kong binabantayan ang ate ko. Buntis kasi ito ng mga panahong iyon. Kaya kailangan kong ingatan lalo pat 7 buwan na rin ang tiyan nito. 2 buwan na lamang ay manganganak na. May pagkakataon pa nga na bago matulog ay umaakyat ako ng bubong para lang maglagay ng pangontra. Kaya naman talagang iniisip ko ang kapakanan ni ate. Isang gabi, habang nakikinig ako ng radyo ay nagulat ako sa aking narinig. Paano ba naman kasi? Biglang nag-commercial ang Tahibo Herbal Tea. Hindi, joke lang yon. May narinig akong atungal ng isang hayop. At ang ipinagtataka ko, napakalakas nito. Pero hindi marinig ng mga kasama ko sa tahanan. Inisip ko na baka inuorasyonan lamang sila ng aswang upang hindi marinig ng pamilya ko. Samantalang ako ay rinig na rinig ko naman. Dahil dito ay lumabas ako para tignan iyon. Nagulat ako sa aking nakita dahil isa itong malaking kambing, Sir Casper. Ngunit ang kaibahan lang ay may matatalas itong ngipin at naglalaway
ang bibig. Mabuti na lamang ay may tubo sa silong. Dinampot ko iyon at dinambahan ang nilalang. Mabuti na lamang ay agad na itong umatras. Malakas ang kutob ko na isa itong aswang. Nagmamanman ito kay ate. Kaya naman dapat ko pang maglagay ng pinakamatibay ng pangontra upang hindi na ito makakalapit sa kanila. Kaya naman kinabukasan ay naisipan kong pumutol ng baga kay Sir Casper. At ito ay tinusok ko sa aming bakuran para hindi na makalapit pa. Kaya sa sumunod na gabi, wala na akong naririnig na kakaiba nun. Kaya napayapa na ang loob ko. Bumalik na ako sa higaan ko at natulog na. Subalit kinabukasan ulit, nagulantang kami sa aming nabalitaan. Si Aling Rosa na aming kapitbahay ay biglang nabaliw. Paano ba naman? Imbis na kumain ng normal ay kumakain umano ito ng hilaw ayon sa kanyang mga anak. Tapos mas nagiging agresibo pa tuwing gabi at naglalaway ang bibig. Kaya ang ginawa lamang ng mga anak kapag sinusumpong ay kinukulong sa kwarto o di kaya ay tinatali. Pero may masamang kutob naman ang ilan sa mga nakaalam ng balita. Baka nahahawaan raw ng pagiging aswang ang ginang. Lalo pa't pala kaibigan ito at kung saan-saan nakakarating noong hindi pa ganito ang kanyang sitwasyon. Tinatanong naman ng mga anak ang ina kung kaninong tahanan ito huling nakikain. Pero hindi daw ito sumasagot, Sir Casper. Para itong pipi na hindi makapagsalita. Kaya naman nagtawag ng albularyo ang mga anak upang pagalingin ang kanilang ina. Mabuti na lamang, sabi ng albularyo, ay may pag-asa pang gumaling ang kanilang ina. Dito na lamang nabuhayan ng loob ang magkapatid, Sir Casper. Hanggang sa bumilang lamang ng 2 araw, ay ganap nang magaling si Aling Rosa. Nang makapagsalita na ito ay tinihuro nito ang huling pinagkainan. Sumama na rin ako, Sir Casper, para makiisyoso hanggang sa matagpuan na namin ang bahay na iyon. Wala nang mga tao roon, pero sa ilalim ng lababo ay may natagpuan ng mga buto na pinaghihinalaan ng marami na buto ito ng tao. Lalo pa't meron kaming natagpuan ng buhok. Namuutuloy sa isipan ng mga tao roon na marahil yung mga biktima ay galing pa sa ibang baryo, Sir Casper. Wala naman kasing nawawalang tao sa kanilang lugar, kaya naisip nila na baka ganoon nga. Galing sa ibang lugar. Dito ko napagtanto na totoo nga talaga ang mga ganitong uri. Kaya naman pilit kong tinutuklas kung ano ang mabisang pangontra sa mga ganitong nilalang. Hanggang sa nalaman ko na kailangan lamang patayin ang aswang para matigil na ang kasamaan nito. Kaya sa bahay ay naghahanda na ako ng matatalas na patalim. Ito lang naman kasi yung nakikita kong makakapatay sa aswang. Hanggang sa sumapit muli ang isang gabi na maiengkwentro ko uli ang nasabing aswang. Habang ako ay nakahiga at natutulog na, naalimpungatan ako nang dahil sa aking narinig. Paano ba naman kasi may naririnig akong paghuni ng tiktik. Narinig ko rin sa kwarto ng ate ko na parabang hindi siya mapakali. Kaya naman nagtungo ako sa kanya at tinanong ang kanyang kalagayan. Kumikirot ang tiyan ko, Sebastian. Umiinda na tugon ni ate. Wala pa akong kaalam-alam ng mga panahong iyon ay natanong ko ulit siya. Bakit ate? Bakit kumikirot ang tiyan mo? Anong dahilan? Noong naririnig ko ang paghuni ng tiktik,
bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Tugon nito habang hawak ang maumbok na tiyan. Ganun ba ate? Sandali lang. Lalabas ako para tignan iyon. Mag-iingat ka, Sebastian, ha? Paalala sa akin ni ate. Kaya naman ang ginawa ko ay kumuha ako ng itak bago lumabas. Nang nasa labas na ako, nagulat ako sa aking nasilayan, mga kaaswang. May nakita ako na isang baboy na namumula ang mga mata at sa puno ay may ibon rin. Kumuha ako ng tipak na bato at binato ang nilalang. Nang tumama ito sa katawan ng aswang ay tumalbog lamang ang bato. Pagko ay bigla itong napatitig sa akin, Sir Casper. Inilitaw nito ang matatalas ng ngipin at lalong tumitig ito sa akin ng masama. Kaya ang ginawa ko ay sinigawan ko ito. Sige, lumapit ka. Tatagain kita. Hindi naman nagpatinag ang aswang. Agad itong lumapit sa akin. Kaya naman hinanda ko na ng oras na iyon ang aking itak. Tinalasan ko rin ang aking paningin dahil sa napakabilis nito kung kumilos. Hanggang sa dinambahan na nga ako ng nilalang. Pero naging mabilis ang paghataw ko ng itak hanggang sa masapul ko ang katawan ng nilalang. Narinig kong uminda ito at muling umatras. Pero batid ko na naghanap lamang ito ng tiyempo para ako ay masakmal nito sa liig. Hanggang sa muling umatake ito. Nakalmot ako sa abs ko. Ngunit tinaga ko naman siya sa bandang batok. Nalaman ko na sensitibo pala ang parting iyon kaya muli kong tinaga. At dahil dito, nagtatatakbo na ito palayo. Sana'y lumipad na lang siya para di siya masyadong mapagod. Kasabay ng pag-alis ng nilalang ay ang paglipad rin ng tiktik papalayo. Kaya naman nakahinga na ako ng maluwag. Pero alam ko na babalik muli ang mga nilalang sa susunod na araw. Siguro ay nag-iisip na ng bagong atake. Kaya iyon ang dapat kong paghandaan. Lalo't pat hindi tao ang makakalaban ko, kundi isang demonyo. Hindi ko rin alam, Sir Casper, kung bakit sa mga oras na ito ay sobrang tapang-tapang ko. Na para bang wala akong kinakatakutan o hindi ako takot na mamatay. Paano ba naman? Isa ako sa mga excited na manganak na si ate dahil gusto ko nang makakita ng baby. Kailangan ko rin na mas palalimin pa ang mga pananalig sa itaas para magabayan ako nito at hindi malagay sa panganib ang aking buhay. Nang nasa loob na ako ng bahay, ginamot naman ni ate ang nasugatan kong abs. Tiyan pala. Pero may abs ako nito ng mga panahon na to ha. Baka sabihin niyong nagjo-joke lang ako. Ayon sa kanya, sa susunod na makaengkwentro ko muli ang aswang, hahagisan na lamang ng bawang at asin para hindi na ito kailangang lapitan pa. Napaisip naman ako roon. Mukhang tama ang inahayag nito. Kaya naman sa susunod na magharap muli kami ng elemento, iyon ang gagawin ko dahil tama naman talaga si ate. Hindi ako masusugatan oras na ito ay malalapitan. Dalawang klase ang kakayahan ng aswang. Ito ay walang iba kundi ang pangangalmot at ang pangangagat. Kaya talagang dihado ako. Siguro ay natsambahan ko lang yung pag-atake nito kanina. Pero sa susunod na next time, magdodoble ingat na ako. Para naman malayo ako sa disgrasya. Hanggang sa sumapit muli ang pagkakataon na maiengkwentro ko na naman ang nilalang. Paano ba naman kasi noong nag-iigib ako sa may pusuan, bigla itong lumitaw sa aking harapan. Nasaan yung aso naman ito sa pagkakataong ito, Sir Casper?
Ngunit napakalaki nito at nag-aapoy ang mga mata. Kaya naman dumukot ako ng asin sa aking bulsa at isinaboy sa kanyang muka. Dinukot ko rin ang balisong hanggang sa tinarakan ko ito sa kanyang dibdib. Kaya naman, kitang-kita ko kung paano umusok ang mukha nito. Sapo-sapo rin ito ang dibdib at pagko ay tumakbo na ito palayo. Bigla kong naalala ang turo ng mga nakakatanda kung saan ay dapat kapag nasugatan ang nilalang ay ibaon ang patalim sa lupa o di kaya ay ilagay ito sa nagbabaga. Yun naman ang bagay na ginawa ko, Sir Gaspar. Ibinaon ko ito sa lupa. Mabuti na lamang ay wala akong tinamong galos na mga sandaling iyon. Kaya naman wala akong gagamutin. Hinihintay ko na lamang kung sino ang mamamatay sa aming lugar. Dahil kapag may mamamatay, dito na masasagot ang aking katanungan kung sino nga ba talaga ang tunay na aswang. Mamamatay ito nang dahil sa orasyon ng pagbabaon ng patalim sa lupa. Isa daw itong sumpa. Sa sumunod na araw ay meron na nga akong nabalitaan. Isang babae ang binurol at ito ay kababaryo namin. Ayon sa mga kaanak nito, namatay raw ang babae dahil sa impeksyon sa sugat. Meron raw kasi itong sugat sa dibdib at ipinakita pa sa ina. Ayon dito ay natusok lamang ng bato hanggang sa ma-impeksyon. Dito ko napagtanto na hindi pala aswang ang pamilya nito kundi siya lamang. Dahil hindi alam ng kanyang pamilya kung bakit ito namatay. Hindi ba dapat kapag aswang ang pamilya, alam na dapat ng mga ito kung bakit ito namatay? Pero sila, hindi, Sir Gaspar. Kaya sa tingin ko, yung napatay ko na iyon ay nahawaan lamang ng pagiging ganto. Pero sa kabila nun mga kaswang, hindi ko pinagsisihan iyon. Paano ba naman kasi? Yung nilalang naman talaga ang nauuna. Kaya para sa akin ay wala akong pakialam sa naganap. Pagtatanggol lamang sa sarili ko ang ginawa ko. Mabuti sana kung kusa ko itong pinatay. Kung hindi ko kasi iyon ginawa ay panigurado na ako naman ang babalikan niya, Sir Gaspar. Subalit sa mga sumunod pa na araw, akala ko dito na magtatapos ang kababalagan. Ngunit hindi pa pala. Akala ko rin ay magiging panatag na ang loob ko. Ngunit doon pala ako nagkamali. Kakauwi ko palang galing sa school nito nang masilayan ko na umiinda sa sakit ang tiyan ni ate. Anong nangyayari sa iyo, ate? Bakit ka dumaraing? Tumingin ka sa itaas at makikita mo. Seryoso nitong tugon sa akin. Kaya naman tumitig nga ako sa itaas. At laking gulat ko nang may mamataan ako sa isang kisame na isang dila ng aswang. Kaya agad akong pumulot ng itak at tinagpas ang dila nito. Nakuha kong maputol ito at narinig namin ang pangingilabot na inda ng nilalang. Kaya pala hindi makagalaw si ate at patuloy lamang sa pamimilipit sa sakit ay dahil inorasyonan siya ng aswang. Hinabol ko pa ang nilalang pero hindi ko naabutan. Nasilayan ko sa malayo na mukha itong impakto na may mahabang buhok at payat na pangangatawan. Yung naputol na dila ay dinampot ko, Sir Gaspar. Meron kasi akong gagawin dito at ibibigay ko ito sa isang albularyo. Susubukan ko kung may mabisa silang pangontra upang mapatay ang nilalang sa pamamagitan ng dila. Hanggang sa makilala ko si Mang Flores.
Binigay ko sa kanya, Sir Casper, ang dila. Ang ginawa niya rito ay siyempre ay inorasyonan niya at binabad sa asin. Ayon kay Mang Flores, kapag may namatay na aming kalugar, ay iyon na ang aswang. Kaya naman nagpasalamat ako sa manggagamot at hinintay ko na ang kaganapan na iyon kung saan ay merong mamamatay. Bumilang lamang ng 1 linggo mahigit ay meron nang napabalita. Isang matandang lalaki. Ayon sa mga kamag-anak ay inatake raw ito sa puso. Ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit naputol ang dila nito. Nangunot ang noo ko sa nalaman. Mukhang hindi aswang ang pamilya nito. Dahil hindi alam kung bakit ito namatay. Mukhang yung nilalang na ito ay nahawaan lang rin. Gaya noong naunang namatay. Kaya naman hindi pa rin ako nagsisisi sa nangyari dito. Ito naman kasi ang unang lumusob. Paano na lang di ba kung nadali nito ang sanggol sa sinapupunan ni ate? Kapag nangyari iyon ay baka hindi ko na mapatawad pa ang sarili ko. Ang kagustuhan ko lang naman kasi ay ang makatiyak sa kaligtasan ng aking kapatid at magiging pamangkin. Ang ginawa ko na lamang roon ay ang nakiramay. At naghandog rin ako ng aboloy para sa namatay. Para kahit papano ay matanggal ang pagsisisi ko sa nagawa ko rito. Ang nais ko na lamang malaman ay kung sino ang nangahawa para iyon ang mapatay ko. Kaya naman bumalik ako kay Mang Flores upang isangguni ang tungkol roon. Mang Flores, paano ba malaman kung sino ang orihinal na aswang? Marami na ho kasing nahawaan sa lugar. Tanong ko rito. Aba, iho. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong nito. Napakamot naman ako ng ulo habang nagsasabing, oo nga po eh. Kaya nga po ako nagtatanong. May ibibigay ako sa iyo. Pulbos at kandila. Bago ka matulog, isaboy mo sa iyong kwarto ang pulbos. Magsindi ka rin ng kandila. Huwag na huwag mo iyong papatayin. Patayin mo na lang kapag umaga na. Ganun po ba? Pero bakit kailangan pa po nun? Para saan po ba yun? Ang pulbos ay nadasalan ko na. Kaya ang gawin mo na lang ay isaboy mo. Ang pulbos kasi ang nagsisilbing orasyon para makita mo ng malinaw ang mga kaganapan sa panaginip. Ang kandila naman ang siyang magtuturo sa iyo kung saan matatagpuan ang aswang. Paliwanag nito. Ganun po ba, Mang Flores? Kailangan pa talagang nakasindi ang kandila habang ako ay tulog? Tanong ko. Oo, dahil sa oras na mamatay ang kandila, ang katawan mo ay hindi na makakabalik pa sa iyong katawan. Nagulangtan naman ako sa aking narinig. Kung ganun po, yung pamamaraan pala na iyon ay ang paglalakbay ng kaluluwa o tinatawag na astral travel o yung projection. Ibig sabihin ay buhay ko palang nakasalalay. Agad namang tumango ang matanda. Oo, buhay mo ngang nakasalalay. Kaya dapat talagang panatilihin mong may apoy ang kandila hanggang sa makabalik ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. Para ka lang namang nananaginip at kapag nakabalik ka na, doon mo napatay ng kandila. Pero kapag namatay naman iyon habang tulog ka pa, hindi ka na kailanman magigising pa. Mamamatay ka. At iyong mga balbal ay susulpot sa inyong lugar
upang hanapin ang katawan mo at kukunin nila ng sapilitan ng bangkay mo. Kahit nakasarado ang pinto't bintana, gagawa sila ng paraan para makuha ka lang. Napakabango para sa kanila ang bangkay na kamamatay pa lamang sa bangungot. Kaya dapat mo talagang ingatan na huwag mamatay ang kandila. Sige ho, gagawin ko ang payo ninyo. Willing akong isagip ang buhay ng iba laban sa mga aswang sa pamamagitan ng sarili kong buhay. Pero, Mang Flores, bakit kailangan pang gumamit ng ganong paraan para lang matukyo kung sino ang pasimuno ng hawaan na ito? Iyon ay dahil makapangyarihan ang nilalang na iyon, kaya nababalot siya ng sabulag. Paliwanag ng matanda. Ganun po ba? Sige ho, walang problema sa akin iyon. Haharapin ko yung pagsubok na iyon. Alang-alang lamang sa mga tao na may tsansang biktimahin ng mga aswang. At syempre, lalong-lalo na yung kaligtasan ng ate kong buntis. Kung ganoon, may ibibigay ako sa iyo na anting-anting para malabanan mo ang mga ganoong ore. Pahayag ni Flores. Pero teka lang po, Manong. Diba yung kandila mo aabot ba hanggang kinaumagahan yon? Di kaya ay mamatay kapag nahanginan? Malalaman mo ang kasagutan pagkatapos ng iyong misyon. O ito, bitbitin mo to. Sige po. May binigay na anting-anting sa akin ng matanda at ipinaliwanag niya kung papaano iyon gagamitin. Nung mapag-aralan ko na, ay agad na akong umuwi. Gagawin ko na yung pamamaraan na iyon sa pagsapit ng gabi. Nang pumatak na ang 10:00 ng gabi, agad ko nang isinabay ang pulbo sa kwarto ko. Dito ko napagtanto na napakabango pala nito. Pagkatapos nito ay nagsindi na ako ng kandila at pagkuhay, nakahiga na sa kama at natulog na. Agad naman akong dinalaw ng antok. At sa pagkakatanda ko, bumangon raw ako para umihi. Ngunit ang pagbalik ko ng tingin sa kama, nakita ko ang sarili na nakahiga roon. Kaya naman dito ko naisip na gumada na ang pag-astral travel ko. Nakita ko na may lumulutang na kandila. Sa palagay ko ay gumagana ang kandila na sinindihan ko. At iyon ang naging resulta. Umusad palabas ang kandila, kaya sinundan ko ito, Sir Caspar. Ito raw kasi ang magkakapagpaturo sa akin patungo sa aking paroroonan o patungo sa aking hinahanap na isang aswang. Kaya naman sinundan ko yun hanggang sa makarating sa kakahuyan. Mahaba ang daan, kahit na sobrang madamo at puro puno. Pero kahit ganun ay, nagpatuloy ako sa paglalakad. Dito ko napagtanto, Sir Caspar, na ang astral projection pala ay parang nananaginip lamang. Pero alam mo ang mga nangyayari sa totoong buhay. Hanggang sa makarating na nga ako sa isang kubo. Doon na kasi huminto yung kandila. Sumilip ako sa sewang ng dingding at doon ay nakita ko na may matandang impakta doon na nagluluto ng kakanin. Mukha na kasing demonyo at nakangisi pa ito. Tingin ko yung kakanin na iyon ang nagpapakalat ng yanggaw sa aming lugar. Dahil alam ko na kung saan ito matatagpuan, bumalik na ako sa aking katawan. Nang magising na ako ay kinuha ko ang anting-anting at umusal ng dasal. Pagkatapos nito ay bumalik na ako sa kubong iyon, kung saan ko nasilayan ang nanghahawa na aswang. Meron na akong daladalang gas
at ikinalat o ibinuhos ko ito sa palibot ng kubo. Hanggang sa sinindihan ko ng apoy at hanggang sa masunog na ang kubo na iyon. Lingid sa kaalaman ng aswang, yung ginamit kong anting-anting ay pampaalis ng presensya na kung sino man ang gagamit. Kumbaga ay hindi mararamdaman ng kalaban na nariyan ka na. Kaya iyon ang naging resulta. Tuluyan ang natupok ng apoy ang kubo, kasama ang katawan ng aswang. At mula nito, Sir Caspar, wala nang hawaan sa aming lugar. Mula nang mapatay ko na ang gumagawa nito. Natigil na rin sa wakas ang paghahasik ng lagim. Kaya mula nito ay namuhay ng mapayapa ang mga tao sa aming lugar. Nang dahil lang sa anting-anting nabigay sa akin ni Mang Flores. Nakapanganak na rin ng matiwasay ang aking ate at isa itong baby girl. Hanggang dito na lang po ang kwento. Lubos na gumagalang, Sebastian.